Pumalag si Defense Secretary Gilberto Teodoro sa pahayag ng China na lumabag ang Pilipinas sa umunay kasunduang nagbabawal sa kahit anong konstruksyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ang umunay kasunduan, ilang beses na rin ginamit ng China para bigyang katwiran ang pangaharang at pang-water cannon sa mga resupply mission ng mga barko ng Pilipinas. Nakatutok si June Veneracion. Wala silang karapatan talaga na nandoon sila. Walang hiya, lantaran na to eh. Inuunggoy na tayo eh. Maanghang na salita ang binitawan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. laban sa China. Kasunod ng hampasan na ito ng China Coast Guard at Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Ang sinasabi ni Chinese Ambassador Jing Quan, mitsa raw ng insidenteng ito ang nakita raw ng panig ng China Coast Guard na ginagawa construction umano sa BRP Sierra Madre, ang outpost ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Because that's against the spirit of our provisional agreement. That is no new construction, keep the status quo. Wala akong alam dun sa provisional understanding. Wala silang pakialam kung anong gawin natin sa teritoryo natin. Hindi ko kinukumpirma yan. Pero ang sinasabi ko, wala silang pakialam. There's no amount of whatever agreement that would justify China Coast Guard policing our own waters, particularly in Ayungin Shoal. Pero ano nga ba ang gentleman's agreement na tinutukoy ng China? Ang kwento noon ni Atty. Harry Roque, dating tagapagsalita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nabuo yan sa pagitan ni Duterte at Chinese President Xi Jinping pag-upo pa lang sa pwesto ni Duterte noong 2016. Yan daw ay upang mapabuti ang anyay hindi magandang relasyon ng China at Pilipinas. Nagkaroon kasi ng gentleman's agreement, no? Ito ay oral sa panahon ni Presidente Duterte na ang parehong panig, ang China at Pilipina, ay rerespetuhin ang status quo. Ibig sabihin, wala rin gagawing hakbang ang Pilipinas na i-repair yung Ayungin Shoal, yung Sierra Madre. At ang sabi ng mga Chino, kaya nila winater cannon, kasi taliwas yun sa kasunduan na status quo. Dahil ang status quo, hindi dapat magpapadala ng mga materyales for repair nung Sierra Madre. Si Duterte may nabanggit na rin dati ukol dito. Aside from the fact of having a handshake with President Xi Jinping, the only thing I remember was that status quo. That's the word, na walang galawan, no movement, no armed patrols there, as is where is, para walang magkagulo. Ang sinasabing gentleman's agreement, ilang ulit nang ginamit ng China sa mga nakalipas na taon para bigyang katwiran ng pangaharang at pang-water cannon sa mga resupply mission na pinaghihinalaan nilang nagdadala ng construction materials sa BRP Sierra Madre. Pero sabi noon ni Pangulong Bongbong Marcos, walang record ng kasunduang ito, bagay na lubha raw nakakabahala. Kahit saan ka tumingin, walang record. So sikretong ginawa lahat ito. Bakit nila ginawa? I am horrified by the idea that we have compromised through a secret agreement the territory, the sovereignty, and the sovereign rights of the Philippines. Lubhang napakahalaga sa Pilipinas ng pagmimintina sa BRP Sierra Madre na noong 1999 pa nananatili sa Ayungin Shoal para magsilbing outpost sa mga sundalong Pilipino sa harap ng mainit na agawan ng teritoryo. Kinakalawang at butas-butas na ito nang mapuntahan noon ng GMA News. Lalo't World War II era ship pa ito. Sabi ng isang military analyst, hindi dapat pabayaan ng BRP Sierra Madre dahil ito ang nagsisilbing hadlang laban sa lalo pang paglawak ng kontrol ng China sa West Philippine Sea. Mag-expand ang China dyan. Pwede silang gumawa ng base na pwedeng installation na pwedeng pwedeng mag-interdict or mag-interfere sa ating pag-supply sa ating mga ibang mga positions and locations dyan sa West Philippine Sea. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Samantala, muling iginiit ng Department of Foreign Affairs o DFA na sakop ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas ang Ayungin Shoal. Yan alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o yung UNCLOS at ng 2016 Arbitral Award. Dagdag nito, hindi rin maaring angkinin ng ibang estado ang Ayungin Shoal at tanging ang Pilipinas lamang
ang may karapatang magpahintulot ng kahit anong istruktura roon. Hindi rin daw kinakailangan pang humingi ng permiso ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas para maglayag doon. Paglilinaw ng DFA, ang provisional understanding sa pagitan ng China at Pilipinas ay mga prinsipyo at pamamaraan na sinusunod ng dalawang bansa para maiwasan ang hindi pagkakaunawaan sa ginagawang rotation at resupply missions o RORE ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre. Pero hindi ito grant o paghingi ng pahintulot sa kahit anong foreign government at hindi nito kinikilala ang anumang foreign jurisdiction sa katubigan ng Pilipinas.